Mahiwaga nga matipapakalo! Noong unang panahon, bilang pag-alala sa mga yumao, pag ito'y nilibing, ay pinaiiwanan ng mga bulaklak. Pero may isang bulaklak na natagpuan ng mga archaeologist na bakit palaging ito nilalagay. Yung pala, itong bulaklak na ito ay nagsisimbolo ng eternal life, peace. Ito palang bulaklak na ito ay tila hindi nalalanta. Ganon pa rin ang itsura. Kaya simula noon tinawag ng everlasting. Bilang tanda sa mga taong binibigyan ng parangal, nagsisimbolo ng panghabang buhay, sinasabitan ng mga tao na binibigyan ng parangal ng bulaklak na ito. Makinig at matuto! Ito po ang alamat ng bulaklak na hindi nalalanta forever. Saan ba galing ito? Sabi ko sa Egypt, ang sabi niya hindi. Saan kaya? Noong unang panahon, sa tuktok ng isang malamig na bundok. Malamig na bundok. Oo. Anong bundok yan? Anong bundok yan? Malamig na bundok. Ito ay malamig na bundok sa Mayon. Paano naging malamig doon? Bulkan yun. May lava doon. Pumunta ka doon ngayon. Tinan mo, lusaw ka. Ano naging malamig doon? Merong isang dalagang nagngangalang Alona. Alona. Oo. Si Alona Goshing Piao. Si Alona ang pinakamagandang dalaga. Parang cosplayer yun Cosplayer. Si Alona Goshing Piao. Cosplayer yun Ano nangyari? Okay, Ah, kilala siya dahil isa siyang napakagandang dilag. Ang ganda ng itsura, Papa Jepoy. Pati yung puso. Si Alona ay lihim na umiibig sa isang binatang mandirigma na si Dakila. Ang tagapagtanggol ng kanilang bayan laban sa mga mananakop. Tahimik lamang siyang nagmamasid tuwing dumarating si Dakila. Dala mga sugat ng labanan at ang tagumpay para sa kanilang bayan. Isang araw bago muling lumisan si Dakila upang makipaglaban, inaabot ni Alona ang isang maliit na palumpon ng makukulay na bulaklak na kanyang itinanim sa gilid ng bangin. At ang sabi niya, kung sakaling hindi ka na makabalik, Papa Jepoy, kung sakaling hindi ka na makabalik, sana maalala mo ako sa halimuyak at kulay ng mga bulaklak na ito. Ngunit lumipas sa mga taon at si Dakila ay hindi na nga muling nakita, Papa Jepoy. At sinasabing nasawi siya sa digmaan. Ngunit wala ring katawan na naibalik. Si Alona sa kabila ng lungkot ay araw-araw pupunta sa bangin kung saan sila huling nagkita. At sa lugar na iyon ay patuloy siyang nagtanim ng mga bulaklak. Hanggang siya'y tumanda at namaalam. Pagkaraan ng kanyang pagkamatay, Papa Jepoy, laking gulat ng mga taga-baryo. Sa puok na iyon, may tumubo! May tumubo ang kakaibang uri ng bulaklak. Matitingkad ang kulay, magaspang
magaspang sa dilang parang papel at kahit matagal nang pinitas, hindi nalalanta. At tinawag nila itong everlasting bilang alaala sa pag-ibig ni Alona bilang alaala sa pag-ibig ni Alona na hindi kumupas kahit kailan. Hanggang ngayon, tuwing panagbenga o undas, Papa Jepoy, dala-dala ng mga tao ang everlasting flower. Hindi lang ito palamuti. Ito ay paalala na may mga pag-ibig na tunay at panghabang buhay. Yan ang kwento ng everlasting flower. Ba't parang naging horror naman? Flower. Ngayon, kailan ka aalis? Para kung sakaling hindi ka makabalik. Ba't mo ako pinapaalis? Kailan ka aalis? Nakikita mo to? Nakikita mo to? Oo. 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 I-drawing mo yung everlasting. Paano nga? Kita mo to ha? Oo. I-drawing mo ngayon. Yung everlasting. Oo. May question ka ba? Wala akong pakialam sa kwento mo. Sayang lang yung laway ko Nagkukwento ako dito Wala akong narinig. Wala ka narinig? Nag-CR ako. Wala akong ka-interest. Sayang pala tong kinukwento ko. I-drawing na yan. Nag-effort pa naman ako. Abang dinodrawing niya, hindi naman po sa pagmamayabang. Ang aking partner po ay graduate ng Fine Arts. Tama. Saan ka graduate? Fine Arts? Sa Clark Air Base. Clark Air Base. 2015. Pakicheck nyo na lang doon sa... May ano kasi yan, Papa Jepoy. May tawag na yearbook. May yearbook pa kayo? Meron. Check nyo na lang, 2015. Nagka-yearbook pa, ikaw lang graduate doon? Meron. Kung ako yung eskwelahan, hindi ko gawa ng libro yan eh. So itong everlasting ay ni-research ko sa Thailand pala ito. Sa Thailand to kilala. Yung mga bulaklak na ito ay sa Thailand, Papa Carlo. Thailand. Sa Thailand nagmula ang anong tawag dito? Ang Everlasting? sa Thailand, naniniwala ang mga tao doon na kapag ikaw ay sinabitan at inalayan, ikaw ay mabubuhay forever. Australia Makita mo, inibang mo na naman. Australia. Sa Australia. Tapos pag sa Philippines, sa Atok makikita yung mga ganyan sa Benguet. Sa Australia, nakapunta ka sa Australia? Oo naman. Di pa ako nakapunta doon. Napuntahan ko na yun yung Twin Tower. Napakaganda doon. Anong Twin Tower? Sa Australia? Oo. Sa Australia, may anong pangalan ng Twin Tower? Petronas. Anong Petronas? Walang Petronas sa Australia. Wala ba yun? Ano pala yung napuntahan ko nung Twin Tower? Sa may Singapore yun. Anong katabi ng Singapore? Malaysia ba? Ha? Yung everlasting flower, yan yung nilalagay sa chop suey. Yung everlasting na bulaklak na tumubo. Ito na yung everlasting flower na tumubo. Pakicheck na lang. Pakicheck na lang, no? Okay naman yung drawing ko, Papa Jeffrey. Hayop na bulaklak yan ha. Yun yung namamaril ha. May tunog yan, may tunog. Lagay mo dun sa ano. Hayop na yan. May tunog yan, may tunog. Ito may namamaril. Ay, yung namamaril ha. May lumalabas sa bibig. Oo. Yan yun ha. Nilalaro ko yan ha. Ang bihira naman oh. Sigurado ka yan yung garland? Yung sinasabi mong garland? Nilalaro ko yan eh. Ayan yun oh.
Plants versus Zombies. Kumakain na zombie. Iharap mo nga sa'yo, iharap mo nga sa'yo. Iharap mo sa'yo, papakain kita dyan. Kainin mo. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.